sorry, October 30, 31, and November 1. Ayun, si Angel, pwedeng sumama na to. No? So mga kapatid, actually ito po yan, si Pastor Mir ay nag-message sa akin. Ang gaganda po ng mensahe. Binatuhan ako ng ituturo ko, lesson 5, napakaganda mga kapatid. Kasi ito ay first time gawin ng Lighthouse Dasma. Ito po ay gaganapin dyan lang po sa Mindes. Kalapit lang sa atin, crossing Mindes lang. Yung Estelita, kapangalan yung resort na private resort. Estelita, Villa Estelita Resort na. Naalala ko kayo eh. Sabi ko, mukhang resort yun ni nanay ah. So mga kapatid, ito ay 3 days. Accommodation for 3 days and 2 nights. Kumpleto ang pagkain. So ito po ay magandang fee niya. Kasi sulit naman talaga, para kang nasa hotel eh. Private resort siya, may pool, may 2 swimming pool, malaki yung grounds, magandang higaan nila, may kanya-kanya silang kama. So mga kapatid, bawat young people, ang fee nila talaga ay 2,000 per head. Ngayon, sabi ko kay Pastor, Pastor, mahirap ang mga kabataan namin sa Tagaytay na magbayad ng ganung kalaking halaga. Mahirap naman talaga. Pero sisikapin po namin, Pastor, kung ano yung makakaya po namin. Ngayon, ito mga kapatid, no? Ito po ay bakasyon, magandang makabuluhan ang bakasyon ng ating mga anak sapagkat lalo pa timely, mga kapatid, ang panahon natin ay hindi po pabuti ng pabuti. Kinakailangan mga kapatid ang ating mga kabataan ay matulungan natin silang lalong lumalim sa Panginoon. So ako po'y nakikiusap sa ating mga kapatiran. Meron na po tayong sure na dadalong 5. At sila po ay may pambayad na. Siguro surprise na lang kung sino-sino yung mga yon na may ready na yung kanilang pambigay. Ngayon mga kapatid, dalangin ko yung, kasi ang kinumit natin doon ay 7 to 10 na mga kabataan. Sabi sa akin ni Sister Daryl, Pastor, gawin nyo ng 10 para at least sulit. Kasi yung 5 nyo ready na naman pala. Another 5 makasama pa kayo, Pastor, para mas masaya. So ako po'y makikiusap, dalangin ko yung ating mga young people, Manuel, Daniel, Jamie, CJ, Russell, kayong 5, makasama rin kayo. Kahit magkano lang yung kaya nyo. Ngayon, ako'y makikiusap naman sa mga adults na nandito, pwede ba natin silang sponsoran yung kaya nyo? Halimbawa, Pastor, kaya ko lang isa eh. Pastor, kaya ko lang 1,000, pwede na ba? Pwede na. Makasama lang yung ating mga kabataan. Gusto ko po mahit natin yung 10. Kasi yung 5, sure na. Oo. Ayun, yung anak ko, makakasama na to, si Bebe Ruth. Tapos yung 3 kong pamangkin na member din natin, si Esoy, tsaka si Brian. Makakasama sila eh. Wala lang sila rito, gawa ng may work sila. So yung mga kapatid, tsaka yung isa ko pong pamangkin, na si Kate. So, dalangin ko sa ako yung nakikiusap sa mga adult po na nandito na baka naman po tayo pwedeng makalapit sa inyo, matulungan yung ating young people na itong 5 to, makasama rin po sila. So, we need sponsors no, coming from you. Any amount that you can share, kung kaya nyo pa so, sagot ko na yung isa. Abay, praise the Lord. No? Kasi nga 2K ang bawat isang kabataan. So, ako po yung nakikiusap sa inyo. So, dalangin ko mga kapatid, kung kayo po ay makapag-commit, no, sabihin nyo na lang po kay Jamie, kay Mrs., kay Sister Tess, kay CJ, yan. Or ilagay nyo na lang dun sa offering mamaya for young people. Kung magkano man yan. Panalangin natin na mapunuan pa yung 5 at makasama rin po sila. Kasi we want them to enjoy. And of course, hindi lang mag-enjoy kung hindi matuto sila ng mga kalooban ng Diyos. So this time, kami po ay aawit ng aking pamilya. Tawagin ko po si Mrs., si Bebe Ruth, tsaka si Ate Queen. Kami po ay aawit. Maganda pong awit na ito, no? Urong pa lang ito ni CJ, urong natin dito konti. Ito po yung napapanahon ng awit na ito. Ate Queen. Ayun. Ito kami. Ready tayo.
If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer this coming is to them. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills the land. Still some people doubt He'll come again, but the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope, soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Lift up your head, lift up your head, lift up your head, redemption draweth nigh. Draweth nigh. Amen. So mga kapatid, sabi nung sa awit, let us violence, wars, diba? Volcanic eruptions, naku, at iba pa, earthquakes. Mga kapatid, sa ating mga Kristyano, hindi po yan bago. Amen? Yan pong lahat ay darating at lilipas, sabi ng Biblia. So mga kapatid, yan pong lahat ay mangyayari. Kawawa yung mga, pag bumalik si Kristo, kawawa yung mga maiiwan. I be sure, nakasama ka doon, siguraduhin mong ligtas ka. Amen? Ay pambira, kawawa yung maiiwan dito mga kapatid. Unang 3 taon, magkukunwari, no, si Antikristo na mabait, payapa. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, pahihirapan na yung mga maiiwan dito. Persahan, tatatakan ka ng 666, yung number of beast sa noo, o kaya dito, sa right hand mo, no? Na kasing halos, kasing ano lang ng bigas yun. Yung butil nun, kasing laki lang ng bigas. Chip yun, microchip, ipapasok sa dito mo or dito mo sa noo. Pag wala kang tatak nun, para siyang identification IDs, lahat nandun na, yung personal info mo. Pag wala ka nun, mga kapatid, hindi ka makakabili
sa lahat ng tindahan, bangko, sasakyan at iba pa. Kaya yung ayaw magpatatak ng 666, dananasin nila yung hirap. Pero yung wala sa Panginoon, matik yan, sige, tatakan nyo na ako, gusto ko niyan kasi high-tech yan. Pero, nakasanda na ang kaluluwa mo kay Satanas. Kaya kawawa, yung sabi nga ng Bible, they that endure it until the end shall be saved. Yung mag-i-endure, yung ayaw magpatatak, hahanapin sila, di ba, ng mga batas ng pulis at iba pa. Magtatago yan kung saan-saan. Daranasin nila ang hirap, mga kapatid. Kaya kawawa may iwan. Pero pag sila ay nagtiyaga, nag-endure, tiniis ang hirap, sakripisyo, pag-uusig, meron akong movie nun. No, akala niya safe siya. Nung dumating yung pagbabalik ng Panginoon, yung after ng rapture, mga kapatid, kawawa. Yung isa pala, hindi siya saved. Akala niya safe siya. No? Kaya mga kapatid, let's look upon, no? Let's prepare ourselves unto the coming of our Lord Jesus Christ. Babalik siya. Kaya sa ating mga Kristiyano, dapat anticipate natin ang pagbabalik ni Kristo. Dapat lagi tayong ready. Amen? Huwag kang mamuhay sa kasalanan, Kristiyano ka Tumintig ka sa tama. Manindigan tayo, huwag tayo mag-compromise sa mundo. Hindi ganun kadali, pero mga kapatid, anak tayo ng Diyos Tinawag ka ng Diyos hindi para sa mundo. Tinawag tayo ng Diyos para magpatuloy sa Kanya. Amen? Well, namumuhay tayo sa mundo, totoo yun. Pero mamuhay ka bilang isang Kristiyano, amen, na binago ni Kristo. Sapagat darating na ang pagtutubos, actually hindi lang spiritual, physical, babaguhin ng ating mga katawan. Pag si Kristo bumalik, mauunang mabubuhay yung mga nasa sementeryo, nasa dagat na nangamatay na, at babaguhin ang kanilang katawan na parang anghel, tagusan ng sa pader. Kahit saan ka pumunta, pwede na. Yun yung anghel ganun ang katawan nila. Pagkatapos, nabuhay itong mga patay na to, tayo na abutan ni Kristo ng mga buhay, hindi ka na mamamatay physically. Babaguhin na lang ang ating mga katawan na parang anghel, kaya yung mga damit natin yan, may iwan yan lahat. Kaya pagdating ang rapture, mga kapatid, magulo kasi, paano pastor yung mga Kristiyanong piloto ng eroplano sa Himpapawid? Yung isa hindi. Magkakasalubong yan, ni-rapture ang Kristiyano, bangga ang mga eroplano, mga bus, sasakyan at iba pa. Magkakagulo yun. Pero tayo mga Kristiyano, sasalubungin natin si Jesus sa alabaap sa ulap. Hindi na natin daranasin yun. Praise the Lord for that. Amen? So mga kapatid, ayusin natin ang ating mabubuhay. Why? Sapagat redemption draweth nigh, darating na si Kristo. Ayusin po natin ang ating mga lakad. Hindi po yung ating topic, pero tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin at ihanda ang ating mga Biblia sa Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Lahat po ba may mga Biblia? Kung wala po, lalaksan ko na lang po ang aking pagbabasa. Luke chapter 6 verse 38. Unahin muna natin to, no? Luke 6:38. Okay, are you ready? Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. So we can Tagalog, magbigay nga kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti o tamang sukat, no? Siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat anumang panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Okay, basahin din natin yung 2 Corinthians chapter 8 verse 7. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Okay, say amen if you're there. Okay, 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Ready? Read. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Sa wikang Tagalog, datapat, yamang kayo'y
nagsisagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya, pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. So tayo po'y manalangin, Panginoon, pagpalaan niyo pong yung mga salita, ihandaan niyo pong aming mga puso't isipan, hayaan niyo pong maging malaya ang aming puso't isipan, na pakinggan, tumaloy sa amin, ang iyong mga salita, maging malinaw po ito, tanggapin po namin ito na may pagpapakumbaba, pagpapasakop, at pagsunod sa iyo. Pangunahan mo kami, Banal na Espiritu. Ganon din po ang mga simbahang may pananambahan sa araw na ito. Pagpalain ng bawat isa, purihin kang muli, sa ngalan mo, Jesus. Amen. Okay, be seated. So muli po, good morning sa bawat isa. So, tayo po ay nasa buwan pa rin ng pagiging katiwala ng Diyos, no? Pagiging mabuting katiwala, kasi ang ating stewardship hanggang ito po ay December, no? Kaya yung ating mga topics related sa pagiging mabuting katiwala. Okay, kung babalikan po natin mga kapatid, yung Luke chapter 6, verse 38, makikita natin dito mga kapatid na tayo po ay tinuturuan ng Diyos kung paano tayo magiging mabuting katiwala kahit po sa mga pananalapi. No? Napakahalaga yan. Mahalaga ang pera.